ini sa iya ini kay mayaan sa atong Ginoo. Yan, hindi mahimo nga hindi tagaan sa Ginoo si pagpakamayo ang tanan. So, hindi man ko mag-aalala sini nga gabi no mga kauturan in the sense nga lingkod damo man gani mga elders subong nga gabi, Aris Bertuto, Aris si Brother Laldo, tatlo kami. So, mahimo siguro hati-hation na lang namon ni mga kauturan. First Wednesday pa man ini. Si Brother Ronaldo gani nag-approach sa ako nagliga Domingo nga sa Brad pwede sa Sunday school ikaw madalan sa Domingo, no? So ang ako nauna mga kauturan nagapangpanumdum ko sa mensahe nga daloon ako sa Domingo, no? So sa sini nga Miyerkules na to nga serbisyo ako nagpasalamat gid mga kauturan kag gina sang naghingagaw ko alas 5 halin sa Cadiz pakanto diri naagyan ko ang isa ka grupo sa isa man ka pagtuluan. Pungko na lang kamo na. Sorry mga kauturan. No? Sorry nga, nalipat ko pagpapungko sa inyo. Naagyan ako sa dalanon, sa papakato na ako diri, ang isa ka grupo sa tawagan na to, denominasyon. Mainiton sila kaayo. Padayon gali ang ilang sugat-sugat sa ilang mga membro. Miyerkules nga adlaw. Karon gid nga hapon nakita na ko sila dito sa may lapaw na sa pabrika sa may tawag sining palaliguan gani dira len sa pabrika. Oh, dira nakita na ako gisugat nila ang mga membro. Nakasiling ko Ginoo ako puli man ko hingagaw man ko kay mo start kami sa among first Wednesday service. Niko Dios ikaw gid ang matarong nga Dios nga maghukom sinitanan. Nalipay ko naglantaw sa ila nga sa ila lang takos nga kilala ang Dios diha sa Biblia. Padayon nilang ginahimo ang mga pagtipon bisan sa Miyerkules. Maayo sila kay matuog naton makatipon gid kay in the sense nga may ara sila sa lakyan nga ginasugat sila, no? So lingkod kami sa sagay ang matagaan og kagayunan sini ang malapit gid lang, no? Praise God. So matindog ta makauturan da wala pa ta ka reading sa scripture, no? Atong basahon lang diri ang mabasa nato sa aton mga Biblia. Ang scripture nga mabasa naton sa John chapter 10. John chapter 10 verse 27. Mahimo familiar na ni sa aton mga kauturan ini nga kasulatan. Isa lang kalinya sa kasulatan natong pagbasahon ini. Nasiling diri sa balaan nga kasulatan sa English nga Bible makauturan. In the book of John chapter 10 verse 27 nagasiling, "My sheep hear my voice and I know them and they follow me." Ang Diyos magpanalangin sa pagbasa sa pulong. Praise God, pungko ka mo mga kauturan. Praise God. So before ko ni ibalik no, sa kay, I think Brother Tuto Guru, Brother Rolando, may ara man sila mapaambit sa sininga gabi. So, ato nabasa mga kauturan nga nagsiling si Ginoong Hesus diri nga ang akon, mga karniro, magapamati sa akong tingog. Akon sila nakilala, kag sila naga-sunod sa akon. Hindi kin Cebuano. I think di na natin i-translate sa Cebuano kay klaro man ang kauturan, no? Ang akon mga karniro, pamati sa akong tingog, kag akon sila nakilala, kag sila nagasunod sa akon. Praise God.
So, sino ini mga karniro? Kabalo kita magkauturan, nagatumod ini sa mga tumuluo. No? Mga predestinado nga mga Kristohanon. Praise God. Mga tumuluo sa maayong balita. So, sa panahon ni Ginoong Hesus, no? Praise God, kaangay sa kay Pedro, para mabalaan nato kining ship, ginatumod man ni kay ginambal niya ni Ginoong Hesus sa kay Pedro, diri sa Saint Peter, no? Sa John chapter 10, sa 27. Ito gibasa sa, John chapter 21. Ang 10:27, John 10:21. John chapter, nga sorry, nasala ang pagsulat sa John chapter 21, verse 15. Sa verse 15, siling diri, so when they had dined, Jesus said to Simon Peter, Simon, son of Jonah, lovest thou me more than this? He said unto him, Yea, Lord, you knowest that I love you. I love thee. He said unto him, Feed my lambs. Sa verse 16, he said to him again, the second time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? He said unto him, Yea, Lord, thou knowest that I love thee. He said unto him, Feed my sheep. So, ari, hisgutan naman hisgutan naman ang sheep, no? Ang karniro. So, naghahambal. Dire. So, sa 17, he said unto him the third time, Simon, son of Jonah, lovest thou me? Peter was grieved because he said unto him the third time, Lovest thou me? And he said unto him, Lord, you knowest all things. Thou knowest that I love thee. Jesus said unto him, Feed my sheep. So, ginsugo si Peter, ini nga eksena makautoran tapos na ni banhaw ang atong Ginoo. Kung atong mabasa diri, this was the third time nga nagpakita ang si Ginoong Hesus sa iyang mga disciples. So, ang karniro gisiling Ginoong Hesus nga iyang gisiling nga iyang mga karniro magapamati sa iyang tingog, ang mga apostoles, mga kauturan amo ang natagaan sing kagayunan sa bantala sa maing balita. Iwali, pakauna ang akong karniro. We know nga si Peter makautura among gintagan sagaan sang Liabi, no? Liabi. The case to the kingdom sa Matthew 16 verse 19 at mabasa dira. Gihitagaan si Saint Peter o si Apostle Peter sang Liabi sa gingharian. At so kung nato madumduman sa Book of Acts, siya ang gitawag dito nga spokesman sa Day of Pentecost, si Saint Peter. Balaan naton dira nga may mga bunga dayon sa pagwali. Pila kalibo ganito makauturan ang midawat sa pag-preach ni Peter. Thousands to ang midawat. No? Upod niya dito sa upper room. So, amo na ako hindi ko lang makauturan, no? Although nga, pagkatapos sa to, ang ministry sa mga apostles, we know nga, kung tanaw natin sa aton rin nga church ages gani, may 20 years lang sila. Ang din, ang last apostle,
nga amo ang katapusan nga napatay amo si John the Beloved nga atong gin-exile siya sa Isles of Patmos. So, ang ato ni kalipay diri makauturan nga gisilin ni Jesus, ang akon karniro magapamati sa akong tingog. Amen. That's why nga ining aton ginhimo subong makauturan nga pag response ning aton Wednesday service, bangod we believe nga kita bahin sa gitawag ni Jesus nga iya karniro. Amen. So amo na nga para sa akon mga hinigugma, buhaton ko ang pag-support sining buhaton. Bisan ang akong presensya, upod sa akong panimalay, kay siling kong ako madumduman, makauturan, halin pa dito sa Escalante, nahimo man gani naton, nga way mga salakyan, how much more may mga salakyan na ta, tapos, ari man ta sa palibot, o siling ko Ginoo, tuguha sa akon, tagipusoon Ginoo, ang kadasigon sa pag-respond sa sininga hilikoton. Okay, we are saved by grace, not by works. Amen. Kag ang tawag naton makauturan, taas kaayo ni. Siling ko kay Brother Dave kagina, nagatuo kita nga kita ang bahin sa mga bride nga gipadalaan sa mensahero sining uling mga adlaw nga manalagna sa Dios way na gani si Brother Branham. Kita bahin sini. Kamalo kita nga ang ari kita sa katapusan nga panahon. No? So ang Biblia naghambal sa gitawag mga last days. No? Sometimes pagtuon ko sa Biblia sa silindri ni Saint Paul. Kag ako nagatuo kita tanan wala diri usa nga nga wala nagatuo nga naari na kita sa katapusan nga mga adlaw. We are in the last days. That's why ang mensahe silingan ni Brother Branham nga kung makita ang katapusan nga pinili, anong matabo kani makauturan? Then the rapture will go. Kung maposisyon na ang katapusan nga pinili, then the rapture will go. Amen. So sang ginahambal ni diri ni sa St. Paul sa Hebrews chapter 1, nga nagisgot diri sang last days. Why sa panahon ni St. Paul, naghambal man siya og last day. Do you think sa time ni Paul almost 2,000 ano? Yet, during the time of Paul, ginambal niya. Last day na to. Last days. Of course, plural. Nakusiling ko kung sa hingapusan nga adlaw, naana ta sa tumoy sinang katapusan nga adlaw. Amo takuha niyo inugugma? So, kung sa 7 church ages ta, wina kung inadlaw sa para sa Dios siya, ang usak adlaw sa Dios, usak kalibo sa tao. Kasi si Brother Branham, in every 2,000 years, ang Diyos may ginhimo nga paghukom. Just like panahon ni Adam to the time of Noah, iyan na siya himo nga 2,000 years. From Noah, pakadto sa panahon ni Ginoong Hesus, 2,000 years. Next, 2,000 years. Sa panahon ni Ginoong Hesus, tub-tub magsira ang dispensasyon sa mga hentil nga nag-comprise sa 7 church ages, another 2,000 years. So, siling ni Paul sa Hebrews chapter 1, verse 12, God who at sundry times and in diverse manners spoke in time past unto the fathers by the prophets, hath in these last days, si Paul nag-iskot og last days, property na kadugay ng panahon, no? Yet he hath in these last days spoken unto us by his Son, who hath appointed heir of all things, by whom also he made the world. So that's why si Paul, siya ang ginpahayagan sa tinago sa rapture, no? 1 Thessalonians chapter 4. Siya ang ginpahayagan. That's why siya mismo, ginsakop niya iyang kaugalingon sa iyang paghambal nga pagtudlo niya nanungod sa pagsakgaw, sa pagbalik ni Ginoong Hesus. Silin siya nga, but I would not have you to be ignorant, brethren, concerning them, that
fell asleep. 1 Thessalonians chapter 4. Which are asleep, that you sorrow not. For if we believe that Jesus died and rose again, even so them also which sleep in Jesus will God bring with him. For this we say unto you by the word of the Lord, that we, sakop niya, no? Which are alive, yet isiling niya, last time na to, we which are alive and remain shall be caught up, and remain, shall not prevent them which are asleep. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout, and with the voice of the archangel, and with the trump of God, and the dead in Christ shall rise first. Pero siling siya diri, we which are alive, so kisakop niya kagalingon, pero kisiling niya dito sa Hebrews chapter 1, nga sa ulihing mga adlaw, sa unang karaan nga mga adlaw, ang Diyos, in diverse manners, spoke in time past unto the fathers by the prophets. Sa karaang mga panahon, ang Diyos nakikihambal sa aton mga amay, pinaagi sa manalagna. Apan sa ulihing mga adlaw, nakighambal siya pinaagi sa iyang anak, nagathambal kay Ginoong Hesus. Nga iyang gintudlo o appointed, nga manunubli sa tanang butang, nga pinaagi sa iya ang kalibutan gintuga. So, katapusan nga panahon, no? Imagine sa panahon ni Paul, gikabig niya na nga, katapusan to nga panahon, yet kita ari na tasubong sa katapusan. Sa pinakatapusan, sinang katapusan nga panahon? Last days, adlaw, mga hinigugma. So way pagduha-duha, kita tanan, nagatuo kita nga, ari na kita sa katapusang panahon. No? Praise God. Kag ang ministry ni Brother Branham siling ni sa mensahe naghambal nga ang ministry, the purpose of the ministry of Brother Branham is to prepare a bride ready for the rapture. Preparahon ang bride, mga kautosan, ining mga ulihing mga adlaw para sinang sakgaw. So I believe nga tagsa-tagsa sa aton o sa aton tagipusoon gina uyatan naton ina nga pagtuo nga kita bahin sinang pinili nga pagasakgahon mga kauturan. Kaya ang rapture, we know nga manabo sa atong panahon. Praise God. So, that's why ang akon nga quote kadto mga kauturan kagina nga nagsiling si Jesus, ang akong karniro mamati sa akong tingog. So that's why ini mga hinigugmang aton ginimo kay nagatuo kita, mga karniro kita sang Dios. Kung ano ang mensahe, siling si Brother Branham, sa pagkilala nga ikaw nakatuog sa mensahe, napahayag sa imong mensahe, amen, imo i-line up ang imong kabuhi. No? Human ka mo tuo, silyuhan nimo paagi sa imong kinabuhi. No? To prove that you really believe the word, then, siling sa mensahe nga, conduct yourselves, no? Or obey the message. Human ka mo tuo, sundo nimo ang mensahe. No? Praise God. Kay ikaw, karnirong sang Diyos. Ang karniro ka sang Diyos, makakilala ka sa pulong sang Diyos. No? Kag musunod ka kay Ginoong Hesus, kay siya ang the great shepherd. The word in our day, mahinigugma. So, mauni ang panahon, mahinigugma, nakilala naton kung sino kita. No? Praise God. So, mensahe man Barnuno sa Nagligan Domingo about the seals. Hindi ko Ginoo, kabay nga ako na lang itong makasugpon man ko sa dasong Domingo. Kaya ari kita panahon mga kauturan sa tinago, mga hinigugma. No? Ari kita sa mga pagpahayag sa tinago sa aton panahon. Praise God. Kag bisan nano pa kadamo nga mga against mga hinigugma, no? O kung disagree o dili mo tuo, dili maka-agree sa aton stand, wala kita sina makauturan sing di maayo nga
huna-huna. Kaya we know nga ang tada katao, magabaton lamang sa iyang bahin. No? Kabalo kita din sa mensahe, may ara bride, may foolish virgin. O ang salvation, dili para lamang sa bride. Pero special ang bride, mo to i-quote sa word nuno, ang paghangop sa ning mensahe is only for a special kind of people. May special nga tao nga magabaton sa ning mensahe, mga inigugma. No? So, amo na nga, bisan nanong mga kabudlayan, ang kita yung magapadayon kita mga inigugma. Praise God. Kay wala na tag-expect pa nga sa atong panahon, sing maayo pa nga kimtangan. Padayon ni nga mahugot ang pressure. No? We are even expecting sang itawag nga squeezing, no? Persecution. So, wala na ta na-expect sang maayo pa mga kautunan. Bisan ang natural subong nga kimtangan naton, nahambal ko Brother Dave kagina, singko sa Brother Dave, subong ang kaimtangan sa mga tao, ilabi na sa natural nga kaimtangan nga sila, naa sila sa gitawag nga kakulangan sa natural, luoy kaayo gid ang mga naara gid sa gitawag nga natam-an gid sa kapigado, nga ang ila kalanon subong, ila papangitaon subong, tungod sa sitwasyon subong sa pandemic. No? So, hambal ni Brother Branham, isa ina sa mga tingog, mga ugsunan. No? Hambal ko, Brother Dave. Kung di man natin ma-flash siguro ang ginambal ni Brother Branham nga there are so many voices in the world today crying for attention. No? So damo mga tingog, subong mga uturan nga atong mamatian kag nagapangagda sing atensyon. Nagapangagda sang atensyon. Just like sibong pandemic, do you think nga kung aton ipapamati ra aton dalunggan mga kauturan, hindi ta na matagaan sing atensyon, and then we will be affected sang mga kahangawa, kahadlok. No? Kapin pa kung pirmi ta mo pa-update sa mga news na nungod sa pandemic. Usa lang na sa tingog mga kauturan nga mag-draw sa imong atensyon. There are so many voices in the world, so many problems and needs crying for attention. No? Tuda mga hinigugma, damo mga tingog sa kalibutan subong. Sa anuman ka nga sari sang pangabuhi. So many problems. Damo ang mga problema kag panginahanglan nga nagapangagda na crying, tawgon ko na lang, nagasinggitan. Oy, tagda ko. Islikon ikaw, nagapangimpliyo ka. Oh. Na usahay makapugong sa imuhang mga hilikoton pagpangalagad sa Ginoo. Tanan, kung may ginabatyag ka, ina nga tingog, imo po na matagaan sing. May mga ginabatyag, may mga balatian. So, kamo na lang pick up ang kauturan. Kung hindi na real ang ginambal sa atong propeta, nga damo sa mga tingog subong. So, ining tingog subong nagapangagda nga moatin ta sa panimbahon sa Miyerkules, that is also a voice that needs for an attention. And just an attention, but an action. Mga hinigugma. Para sa Diyos nga panawagan, nga ngayon ginaton pagtalupang doon. Sila si Brother Branham, but there will never be a voice so important and so worth attending as the voice of that Spirit. So, apang wala gid sing ibalik jay. Apan wala gid sang tingog nga perti ka importante kag kinanglan gyud nga tagaan naton sing pag talupangod kung di ang tingog sa balaan nga espiritu. Si Brother Branham, ang balaan nga espiritu hatag lamang sa pulong sang Dios. So, kung ang pulong sang Dios makauturan, mao kana siya ang ato tagaan sing atensyon. Mahambalan ko nahanungod sining tingog subong ato nabatian nga may ara nita nga panimbahon kada Miyerkulesan. No? Para sa kamayaan sa Ginoo,
kag sa pagpaligon sa ato ang pagpangalagad, mga hinigugma, individual, panimalay. Praise God. Tagdo na to in spite sa mga daghan paging mga tingog nga atong mabatian karon. Si ni Brother Branham, ambot mag-ikuan mo sa Seven Church Ages sa Smyrniana, si ni Brother Branham nga, that you let your job, you let your wife, you let your husband. Ang siling hisgot sinadra sa Brother Branham, nanungod nga ang Diyos, buot sa Diyos ipahayag ining mga tinago, mga hinigugma. Kay labaw pini sa atong panginahanglan natural, ang pagdawat sang kapahayagan sa tinago sa atong panahon. Nga sila Branham ganing kung makita nimo ini, ang mensahe sa ulihing mga adlaw, sa diin katulok, ara man ang mga butang inang mga tingog nga madamo kayo, nga guy-guy sa aton, nga gusto nga sila nga tagaan naton sa igtalupangod. We can hear those voices. Mga hinigugma. You let your wife, so Christ is the mystery of God revealed. Ako na ito isugpon makauturan, no? Siling rin si Brother Branham, ang manalagna sa ibabaw palihog. Why do you hunger, church? I believe, tagsa ka na ito, magsunan sa niyang gabi, may kagutom. Ako, I hunger. May kagutom ko makauturan sa akong panimalay. Kung paano na nga ining mensahe makauturan, makinabuhi nato ang pinaka-the best nato nga pagkinabuhi. Why do you hunger, church? Why do you thirst? Ngano man gigutom ka, ngano man nga giuhaw ka. Kay tungod ang imo amay buot nga ipahayag ining tinago, hidden na secret pa. But it is the Father trying to reveal this hidden secret to you. But you let so many things get out of you. You let your job. You let your wife. You let your husband. You let your children. You let the case of the world. You let some pastor. You let somebody else. When you know that way down in your heart, you are thirsting, hungry. Nga naman, it is God trying to reveal it to you. See, the revelation, the last day is here. Subuot sa Diyos ipahayag ining iyahang tinago. Ano nga tinago, mga kauturan? Just like itudlo sa atong teacher ni Brother Nuno kahapon. So, I believe nga kunyara pa kining pagkagutom, kauhaw sa aton mga kauturan, then, kinahanglan aton aksyonan. Aksyonan nato kay di na nimo agi pa. No? May ara gani hinambalan nga ang grasya kuno mo tuktok ka usaran. Unyag di nimo abrihan, di na gina mo balik. Libro pa nam ko mayara pa gani mabatyagan nimo sa imo tagipusoon nga panuktok dira. Aksyonan gid nimo kay maabot panahon sa Libro Branham, gihimo na gyud tong example. Atong tao nga nangayam. Nanguha siya og treasure. Sa Libro Branham, nanguha siya treasure to sa bukid. Dala niya iyang iro, tugtog nga na nakita na siya sa bulawan. Tapos ang iido sang gabi na nagsitaghol. Hindi siya katulog. Pero sa iyang paghigda, naminsar na siya, buwas perti na nakon kamanggaranon. Kay nakakita na ko sang bulawan. Pero ang iido si kitaghol, hindi siya katulog. Siya, pero itong ido to, perti ito mapuslanon sa iyang pagpangita sang bulawan, sang treasure. Sila siya, ikaw ng ido ka, hindi ko katulog sa imo. Buwas, way ka na po kapuslanan, manggaranon ako. Iyang gitiro yung ido. Kay amo tong nagapagahod, nagakuan sa iyang kaugalingon sa nga gabi sa iyang pagpahuway. Pero yet atong kinimo sa ido, kaayuhan niya tani ito. That's why kita sa uli may mga panuktok pa sa Ginoo sa atong tagipusoon, unya atong iniglek, tubtub mapatay na siya nga
madula na siya nga panuktok. Then to show nga wala gid kay bahin. Kay di man ka pwede hukman sa Dios nga di ka padalaan og warning. These words ini mga pulong warning ini sa Dios. Nagwali si Brother Branham, hindi magpadala ang Dios sa tao og paghukom mintras dili siya makadawat sing warning. So, pasalamatan naton ini mga kauturan nga siniginhambal sa manalak na aton ini kuhaon sa positibo nga bahin. Nga we still believe may mga butang sa atong kabuhi, mga hinigugma, nga kuha sa atong atensyon. Nga unta, dirita mo agi, sunod ta sa pulong sa Diyos, butungon ta niya, dirita palayo. So, but we are sheep, karniro kita, no? Iya kita sa Diyos, siling dito, walay mawala mga hinugugma. My sheep know my voice. And they know me and they follow. Follow me. I know them and they follow me. So, wala kay mawala ang kauturan. Pero sometimes na ay mga karniro, magitipo ganito nga, sige no Isos, kung may mawala nga usa, biyaan ng 99, para lang kwaon ng isa. So, di kiday, wala kiday mawala. Kay karniro, manggit siya tupikin with, di man siya kanding. Praise God. So, para sa atong kauturan, ini pagpangalagan naton, itawag ni Brother Branham nga, giluwas kita sa Diyos paagi sa grasya. Kag works is what we did in appreciation to what God has did for us, which is grace. Naluwas kita sa bugay. Hindi nato matumbasan ini kaayo gugma sa Diyos mga kauturan. Amen? Hindi tani matumbasan kung saan ano naton kabuhat. We constantly fail. Bisan in spite sa atong desire to obey God, to be always on the go sa buluhaton, tumanon ang mga nalatad nga mga kabubuton sa Dios, nga ina nga pulong sa aton bahin ina nga hulim-hilimuon kay ang Dios gibuhat na niyang iya eh. Ihimo na niyang iya. Sige ni Jesus. Napatay sa krus para sa aton. Di ano himuon ta manigugma. So bisan ano himuon naton, we know nga di ni siya makatumba sa grasya sa Dios. Pero wa man napainsindig gid lang naton buhaton. No? So we know nga we are the mga karniro kita mga uturan. At was gabi ari kita subong kay nakilala naton ang iya tingog. No? Kakilala naton ang tingog mga hinigugma. So this time manindog kita sa makadali mga uturan. I know that may time pa ta. Pindi kay Dudong Mark na siya ang nag-imsis mo nga kagabi yun. Kung inihatag pa sa mga pila ka brothers natin dari. Kinahanglan kita sang padayon mga uturan nga inspirasyon. Kung may mga testimonies ko ta during Wednesdays, prayer, pagpangamuyo, madala natin dari ang mga prayer request. So, daghang mga butang himuon ang Diyos ni atong gihimo mga uturan sa atong personal nga kibuhi, sa atong panimalay. Daghang himuon ang ginawa ni nga maayo. I believe it. So magaduko kita mga hinigugma. Amay namon nga langit nun. Diyos nga labing balahan ug gamahanan. Ginoo imo nakita ang among mga desire, ang among mga tagipusoon wala natago sa imo Ginoo Diyos ikaw nga gamahanan. Salamat lang kami Ginoo nga sining mga butanga. Lord, padayon namon gitalupangod ang imo mga kabubuton. Ang imo kabubuton yara sa imong pulong. Kay ikaw ang pulong Ginoo. Amahan. Kung buot nimo Ginoo ang tao, kung buot sa tao nga ikaw alagaron, kung buot sa tao may sayran ang imong kabubuton, Ginoo na ikaw sa imong pulong. Mubalik kami sa imong pulong Ginoo. O God, kay ikaw mo ang pulong aron mahibaw-an namo paano namo ikaw alagaron. Nahisayon na kami Ginoo sa imong mga plano. Apan Ginoo, yari kami sa panahon, Lord, nga sulayan ang satagsa, tilawan ang satagsa. O God, kaya nahibalo kami Ginoo, nga makalahot tayo, makapadayon kami. Kalipay na mo, alagaron ikaw, Lord. Kalipay namon, Ginoo, tagdo ng imong mga pulong. O, kalipay namon, O Lord, nga bisan kami mahimo man nga, O God, sinikway sa sining kalibutan, ang among kalipay, Ginoo, kining mensahe, O Lord,
Tagdo na mo naman, kay wala itandi ini Ginoo nga butang, nga unsa man nga maambit na mo nining kinabuhi, Ginoo. O Lord, mo kina nga mong kinapasalamatan kanimo nga bisan panining Merkulisa ng mga serbisyo. Naibalik kanimo Ginoo, mahimuon gini ikaw Ginoo sa among mga tagsa kapanimalay. Lord God, agkamo kana ang mga handom Ginoo. Ibalik ka na mo ang mainiton Ginoo nga tagipusoon sa pagpangalagad, sa pagpangamuyo. Upo na nga amon panimalay, upo na nga amon mga anak. Lord God, kay may panahon pa, wala pa ikaw mubalik kamahan. Nagpaila Ginoo, o Ginoo gilugwayan pa nimo ang imong kaluoy para kanamo. Ang imong grasya Ginoo gin-extend pa nimo Ginoo. So Lord God, himo amahan nga kinidili mahimo ang walay kapuslanan ang pagtipon nining kagabihon. Sa liga na mo, Ginoo, ikaw magtandog pa sa mo ang mga kasing-kasing. Lord, Amahan, hibalo kami, Ginoo, sa imong mga pulong. Nga, ikaw ang pinakadako, Ginoo, ang imong pulong, Lord. Nagingon ikaw, nga bisan maangkon pa na mo ang mong tibuok kalibutan. Ug mawala ang mong kinabuhi, O Lord, manginwala, pulos ang tanan. So, Ginoo, salamat. Kanimo giuli na mo yung may kadungganan. Kung panalangini kami, Ginoo, nining kagabihon. Sa imo gibalik na mo, ang tanan ni may kadungganan. Pagpasalamat, diha lamang sa mahal matamis, nga ngalan si imong bugtong anak kamon Ginoo ug manluluwas sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Dodong ako yata kanimo dong. God bless you. Salamat, Brother Manny. Salamat sa pag-share nimo sa pulong sa Ginoo. Sa sunod aton nga speaker, aton sugaton siya sa lambanon nga nalipay kog dako. So kabalo ko ani nga sa sunod nga speaker na siya ni nga tawo nga gusto ng may dasig nga kanta. So let's sing this song. Ikalipay man nato nga subong sa liwat nga nagatipon ta subong para sa pagimaya dira sa aton buhi nga Dios. Kag pasalamatan naton bisan sa pandemic but still God sa aton pagpangabuhi diri sa kalibutan. Still God yapon na katagahilmaya gabi. Speaker
si Brad Dave ang naghambal nga sa Domingo ko ako eh. Pero ang akong gihimo, gipang-gather ko lang anay tanan. Ang akong bulatunan. Kag gusto ko, tingbon ko sa, hindi man ko kapamalandong todo, kung adlaw ang ako niya aras alas 4 kato alas 6 mo. Na kagainas, kagaho na muna. Di wala. Kuturan. Pero isa lang kabuta pa ko sa inyo, malipay lang kamo sa gabi. Atong gihambal ya, my sheep hear my voice. Nagatuog na ko sila. Nagatuog kita kung kita predestinado taga sa wala pa matuga ang kalibutan, gipili na tangadaan sa Dios, mamati kita sa iya pulong. Kagkadamo di, samta nagahambal dire basahon taliwat ang hambal ya sa kaya ang hambal da sa Hebreo na makuturan, bago talang to nabatian, nga sang una nga panahon, sari-sari nga mga pagkabuta nga gipangbutyag ang mga pulong, pinaagi sa mga propita, sari-sari ang mga propita. Pero sining katapusan nga panahon, ang Diyos nagapamulong, pinaagi sa iya anak. Di ba? Sino bala na siyang anak ya? Sa ining katapusan yung minadlaw. Okay. Kita kabalo nga mo, ina si Ginoong Kristo. Kag sa tapos sina, naghambaling aton utod nga siling niya, ano ba lang na nasulat sa 1 Thessalonians 4? Ipagwada. Nagatuob la ka mo rapture? Iisa nyo abe sinong gusto mo rapture be? Totoo dyan na. Kaya sayang aton pagpangalagad si Ginoo eh. Mapulaw-pulaw ta, makanto ta dre. Kung sa bagay, gihatagan ta sa Diyos ang anong kadlaw ay kapito para sa iya. Puro iniya duwa na. Diba? Hindi ka mo malipayas na. Talagsala ni makotoran. Okay, siling niya di sa 4:13 abe, siling niya da, ano gid pala ini mga kotoran? Kay siguro ang iba nagasiling lang, kay damo subong mo nagaklim nga may tao nga gusto man sila nga gatuo man sila nga ma-rapture sila. Pamangkot sino bala ang rapturon? Kag ano bala ang rapturon? May amo na taning akon sa kwan eh, pero okay lang. Okay lang. Linya. Sa subong pala mas may pagani nga medyo kwala ni pang war up kung kumbaga ang matudtuod gid siya nga ang nagasiling nga I will decrease, he will increase. Ako pasugod lang daw di forerunner lang ko kung kumbaga lang matura na. Sila niya de. But I would not have you to be ignorant, hindi ko gusto. Kaya nga naghambal si Kwan mo, si Job, kung ang tao mapatay, mabuhi pa bala siya liwat. Oh? Nga ang mga tanom lagi, pag uto di mo, manalangsing, magapunggot lang kang kuturan. Kaya malipatan na ka total, nakatapos naman tanong kagain na pagsugod. Amo tong hambal ni Job, kung ang tao mapatay, gapamangkot siya siya ikaw galingon. Nga ko ang mga kasapat, ang mga tao mo, ang makita nimo, ang tao gakapatay, natingala siya. Kaya siyempre, hindi ba napatay na tong iyang mga kabataan? Amo na nakapamangkot siya sa ikaw galingon. Kung ang tao mapatay, mabuhi pa blaliwat. Kamu makaturan, gatoo kamo, mabuhi ka mo liwat. Te anong himuon nyo para mabuhi ka mo liwat? Silinya. Amo na sa Thessalonians, hindi ko gusto nga mag-ignorante ka mo. Liya, but I would not have you to be ignorant mga kauturan concerning to mahanungol sining ang nagakalatulog bala? O kakapatay asleep. That ye sorrow not, even as others which para sa iba bala nga wala man bala, wala siyang paglaom. Continue. Kaya gusto ko na i-explain. Ara. Okay. Sige. Padayon sa 15. Pakadto sa 17. Dawala, ha? Sa 15. For this we say unto you by the word of the Lord, that we which are alive, amo ni siyang gikuan ko sa nagligad, so nakatindog ko to sa amlan, nakatindog ko amo ni akong gihambal. Kaya siyempre kita tanay gakliman nga marapture. Pero ano ang rapture ron bla? Kag sino ang marapture? Sila niya the word of the Lord, that we which are alive and remain unto the coming of the Lord shall not prevent them which are asleep. Padayon, kaya para makasugod ta. For the Lord himself shall descend from heaven with a shout. Ano bala na siyang shout? With the voice of archangel. Kaya nga pila katuig akong simba-simba sa unang baktar, why ko ka-intindi? Ano bala na siyang shout? Ano bala ning voice? And with the trump of God. Kag ano bala ni siyang trumpet? And trump. And the dead in Christ shall rise. Okay.
Then we which are alive and remain shall caught up together. Way ka gina mabasa nga rapture no, to caught up lang. With them in the clouds to meet the Lord in the air. Okay, hindi lang. Amo lang nagisiling ito. Kung naintindihan mo na ang amayada, busa maglinipayay ka mo ang isa kag isa. Kung ikaw napaday ka na. Nagatuo ko, damo nagaklim subong bisan ang mga denomination, gaklim man sila nga rapture sila. Di ba? Samtang gabasa ko mga kautoran sa message sa rapture, siguro ang iban kay gisugdan ko ni sa pagsugod mo hasta way ko pa natapos gid. Kay ginapanglantaw ko ang sitwasyon. Siyempre, title sa atong propeta, The Rapture. Kag ang pamangkot, kay nga nagpamangkot, madamo mga pamangkot mo, Brother Branham, sino gid bala ang marapture? Ang mga police virgin bala, ang mga 144,000 marapture pa bala? Damo pamangkot. Ang mga baby bala, marapture man bala? Damo mga question mo katuran mo. Ang hambayada, kung gato ka nga marapture ka, kinalan, hibaloon mo ining shout, voice, kag ang trumpet, ano bala na siya? Pero ang pamangkot makotoran, gamay lang niya, mga 10 minutes to 15 minutes lang, para basi kung may magtindog pa. Nagatuo bala ka mo nga may na rapture na? Hindi lang ko sa mga tigulang, may isa, mabakwal lang ko ah. Nga ang akon pamangkoton ka mo, kay kabalo naman ka mo, di ba? No? Kita nakabalo na nga si Enoch, ikapito na siya. Pirmigit ikapito mo. Kita nakabalo nga may na-rapture na sa Old Testament. Kung siguro ang iban hindi pa kagets, sa Old Testament may na-rapture na nga amo si Enoch. Ang ikadua sino? Ha? Ang ikatatlo sino? Ha? Ara siya sa tunga-tunga. Okay. Amo na makaturan. Sa uling mga adlaw, kay nga ano man gini, kay nga gitunan ko, samtang gapamati ko kay Brad Nono sa nagligad nga Domingo, na-challenge man ko sa tumo. Kag samtang nagapamalandong nga makaturan, naga-claim kita nga marapture kita gidikanan, sa isa lang bala kasaglit lang bala say wala mo na hunaunaan, siling ko, hindi man gali magpasugot akong mga kabataan, mapabilin sila. Di ba? Di nalipay ko mga katuran, huwag ko nagdahom nga mapabaptize sila. Kaya nga, isugid ko na lang sa inyo ha. Huwag ko kabati sa tanan nga wali sa to sang Sabado. May nabatian lang ko sang hapon na. Isugid ko sa inyo. Siling ko, ang nabatian ko nga wali sang hapon na, pero huwag ko kabalo kung sang aga to, kung sang hapon. Siling ko, hindi ko magpati nga huwag may matandog sini nga pangwali mo. Amo lang itong isa ko wali, ikuang ko lang sa inyo nga, sinunoy abe. Dito na lang ko nagbatsyag, mismo ako, gahibi ko, kaya ako, grabe ko ka-emotional. Ka-emotional ko kayo. Naghibi ko, samtang nagakanta, I'm reaching for your kwamla. Sang sige na lang bala, ining way na kanta. Tapos si Noni Abraham, gasigi hambal-hambal. Daw mo na siya, daw kwan mo, daw gapang sulwining ka bala nga tawag. Tapos kanami sang mensahe. Nga daw mo na kay Pastor Concepcion nga gusto niya ganing tapos siya wali mo tapos na siya gakwan siya gapang sa musika kay nami imo mabatyagan mo kung gapahanunot kagit pagpamati mayo amo to naghibi ko huli ko hindi ko mapati way may matandog da gamo ko na nakibot lang ko nga may istorya kami sa imo karon pa ha there's something ba daw gakuba-kuba po ko amo to hindi na ginapagpuli namon istorya kami dito gamay lang niya pagpuli namon dito grabe nang hibi ni Tantan. Grabe nang hibi, lingko mapabutiso na gisyagali. Grabe hibi, gigakos ko siya. Siling ko sinob lagi ni kanay hindi malipay. Nga mga lagad. Kay nga, may mga pamangkot na mo. Kay kami, ang asawa mo bala kung matutod o kung bana ni mo nga gapangalaga sige kag ang imo asawa, daw galog-lahog lang, marapture bala? Sa inyo marapture? Hindi giday. Tungkol kay niya, make your calling an election sure. Paninguha ini. Pero ang mga bata, siling pada, kung ang imo ngalan na sulat sa libro sa kabuhi, kuha na siya. O, imo mga bata. Pero kung inang may buot ka na. Di ba? Hindi ka bala malipay. Amo to makaturan, pagakos ko sa iya, grabe bala siya. Basta, hindi ko, first time pa rin kabati ko ba nga mo ni maghibi? Bala siya, tagigakos ko siya. Siling ko salamat. Siling ko Ginoo, salamat. Pero amo naman ni siyang tio naman sa pag-start nimo sa imo mga problem. Di ba? Kung ikaw nagpangasawa o kung naman na ka, primero engagement ring. Pagkadasong lipay ka, wedding ring na. Pero anong dason sina? Always perfect.
Sa piring na. Nasiling ko, once nga magpabautiso na kamo tanan-tanan, dra na matistingan ang iyong pagtuo. Oo. Kaya nga, si Ginoong Hesukristo, gani itistingan siya. Sila pa sa inyo, inay may chance ako sila, kay gutom na siya. Tatlo man ka testing sa iya. Amo man tong gihamal kagay na sa aton utod nga, feed my lamb. Oh. Tatlo gid pirmi. Kaya nga, gitistingan gid siya katatlo si Pedro, kaya nga katatlo ya pag ipanghiwala ang Ginoo. Galing, kung anak ka sa Ginoo ya, bisan matapigas ka, bisan mangutod ka padalunggay, kung pinili ka sa Ginoo, binhi ka sa Ginoo, babalik kikijapong pagalagad. Hama ko na sila niya, kung magpakabatay sila, kung maglalagyo sila ya, ako mapabiling, correct man hambali Pedro. Kung magpalagyo sila ya, ako yung maupugi ko, upod bitaw, para ito ka lang spiya kilid. Kaya nga, wala ka pa na born again. Amo na gani, as long nga wala ka pa na born again, mahimo ka gijapon sa hindi amo. Oh. Pero kung born again ka na, agi mo na lang kontra, ang imo kaugalingon. Amo na siya. Kaya nga may ara pataya mga weakness mo. Although nga ang aton niya, amo ni siya subong. Amo ni siya ang gusto sa Dios. Kung gusto ka nga ma-rapture, kinalan o sisay mo kaugalingon. Di ba? Amo ni siya, bisan to nga born again na si Pedro. Sang wala pa siya na born again. Grabe, sinubla sa inyo, sinubla ko. Ikaw ang Kristo, anak sa Diyos. Kung lang taon mo, do may pinadayag na siya, no? May naibala sa mga mekanik. Oh. Ano bala ni siya? Okay. Balik na ta. Hindi na lang ko magsigihambal. Kaya samtang giton ang kumaturan, ang ining ikapito nga silyo. Dra mo mahibalaan mo. Oh. Hindi ni mapadayag sa imo kung hindi mo mahibalaan kung anong ikapito nga silyo. Kag sino bala na siya, kaya nga, subong dama ang wala nagatuo mo katuran, tapos na iya panahon. Oh, may na-encounter ko sa kwan. Siling ko, ano ang masiling nimo? May na-encounter ko nga ibang nga lugar, ha? Daw nagkuanay kami video call. Siling ko, ano ang masiling nimo? Gapati, kabala, si Ginoong Kristo, si Ginoong Hesukristo, amo si William Branham. Kaya damo man sa ibang mga churches mo. Gitagaan niya ko sa mga kot. Siling pa ni Brother Branham, isa lang kuya ka tao nga nagakapangalagad man sa Ginoo, kay damo subong mo. Oo, ara sa 7 seal sa 350, pagkato 357. Niya basahan na. Mayo. Kay kasubong makotoran, ang natabo, na challenge man ko mo. Amo ni siya importante ya. Kinalan siguruhon mo imo kaugalingon, di ba? Siguruhon mo imo kaugalingon. Na-challenge man kumakotoran kay nga ano natabo. Ang iban wala na nagatuo sa kay Brother Branham. Ang iba na sobrahan nga si Brother Branham amo si Ginoong Hesukristo. Di mga extreme. Ang iba niya, why gato? Ang iba niya, tapos na. Tapos na ang iba na pagtuo nila, type ni Moses, si Brother Branham type ni Moses, correct ba yan na? Pero siling pa sa mensahe dire, hindi pwede ibulag nimo ang message kag ang messenger. Hindi pwede. Kinalan of daday gina sila, although nga wala na ang atong propeta, pero ang iya mensahe gapadayon. Niyaari na ta subong pakanto perfection, correct. Kag sino bala ang maka-perfect sa tumuloo sa mga bride? Ang fivefold. Pero ang problema lang kung ang fivefold mahimo sila kaugilingon nga interpretation. Ang importante daya kay nga ang natabo sa panahon ni Moses, pagwa nila sa Ehipto, tanan nga mga pulo nga gipanghambal ni Moses, gidawa to ni Joshua. Kag wala sang butang nga mga gipanghimo ni Joshua nga wala nga nabatian niya kay Moses. Hindi bala? Pagwa nila, di ba? Kung kita sa natural sa una, natural. Okay. Antes sila nagsulod sa Kanaan, gipang circumcise to sila tanan. Hindi pwede ka mo katabok, hindi ka mo ma-circumcise. Oh. Amo na siya makaturan. Sila niya, amo ni ang natabo subong sa rapture ha. Gakliman sila rapture. Kita gakliman rapture. Ang denomination gakliman rapture. Ano bala ang rapture? Kag sino bala ang ma-rapture? Ang matutuod yung ma-rapture? Ha? Okay. Dumalapon ako. Kaya nga, makaturan, there are 3 things. May 3 ni siya kakuan mo. Kita nakabalo na nga 3 ang na-rapture sa Old Testament. Kung anong natabo sa una, amo man ang matabo sa katapusan nga panahon. Ang importante, makabalo ka sino to ang ikapito nga silyo, siling pa sa Amos 3:7. Hindi yan ay paghimuon, hindi yan ay pag-ipahayag ang iya mga tinago kung hindi pinagi siya propita.
Yeah, but in the days, sa Malakay 4, but sa Revelation 10:7, but in the days of the seventh angel, when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he hath declared unto his servant the prophets. Okay, sino problema ko toran? Kung wala sila gato, kung ang ilaya to, restore lang na iya, niya amo na da ang ila simbahan, ang iba nga mga kasimbahan, nagpahapos na lang, namati lang sila sa isa katingog. Te amo gani itong natabo sang una, kung nagapamati lang sila sa tingog sang amay sang una, why ito nakaburigal, sila ya gusto maghimo gid hari. Te ang ila amo na nga kada kasami nila naggaespadahay lang sila. Pero ang pamangkot pagtabok nila sa Jordan, why gaespadahay dito? Abi nimo amo na tong promised land. Hindi ito amo ang promised land nga matutuod kay wala pa nagabot ang promised land. Okay. Silinya, there are three things, tatlo ka klase magotoran. Primero, silinya dio. Kung kita nagatuo kita, amo gina matabot. Tapos man, siya first things to redeem his bride. Ang ikadua, three comings of Jesus. Amo nagibutan dagali. Ang ikadua, to catch or rapture blang nga ginatawag. To get his bride. Tapos ang ikatatlo, to be. Sa unahan pa na siya. Kung gusto ka mo makasulod sa milenyo makuturan, subong pala ka dahil maninguhan ata. Di ba? Okay, may basahon lang motoran ha. Kaya nga, ang gusto sa Diyos, ibalik ang sanguna bala. Ibalik pala itong sanguna makuturan. Sila niya diyo. Kaya kita nakabalo, nga pag-abri kung nagatuo ka, kaya nga sa itong dito kami namati, ang iba ng sila nga wala pa na abrihan. Ang ikapito nga silyo. Ang daso naman, ang isa na abri, tapos gisirado. Sila niya, may tatlo man Japon mga kauturan. There are triple purpose. Number one, basta ikwan nyo dabi sa inyo kwan. Triple purpose. O kung sa, diri na lang kumabasa o para dasig. Silinya di o. Silinya o. Now, kay gusto sa Diyos ibalik kay subong grabe na tamanan niya pagpakasala sang tao. Bisan kita gani kung, bisan kita gani, dumadutlan pa, dumadala pa. Pero kung binhi kita sa Ginoo, kung predestinado kita ng mga lagad o kung anak kita mabalik kita Japon pangalagad sa iya. Liyag, now God had a purpose and a hidden mystery. Yeah, that's what I want to speak unto the church this morning. Pero sa ato ya gabi, kaya kuha niya ni Gihambal eh. Sa 1963 yan ni July. Gikwa ko lang. The hidden mystery of God that He had in His mind before the world ever began. Oh, grabe nga mystery mga katorno. Sa wala pagali, amo na ni mga katorno, ara na sa iya hunahuna. Oh, kag nabalay niya na kung sino subong ang nagalagad, sa wala pa matugang kalibutan, balay niya na kung sino ang ari di subong nga gabi. Dibla ka mo pagkalipay sina, the hidden mystery of God that had in His mind before the world ever began. And how that it's unfolded itself right down to this present hour. Amo na siya in this last day. Sa ato na ni katapusan mo katuran. See? Then you will understand clearly. Then you see, I believe. Okay, padayon ta. Nya ngaman. Ano na siya bala magkuturan? Sila niya diyo. Hindi lang ko daw magkuhan ha, para madasig-dasig ko. Kaya nga agi pag pick up ko lang ni. Kaya akong tadi gadiron pagkatapos kuhan. Sila niya Namin siya kayo eh. Padimdim lang siya magkuturan. Kaya sa Domingo, basi, way ko kabalo ko kamuna. Yan, notice. God has had a threefold purpose in this great mystery secret. Pero ang hambal nila mga katuran, hindi na sikrito. Nabatian ko mismo, ipamatian ko eh. Hindi na sikrito, kundi plano lang na. Ha? Pero sa akong Bible nga Hilonggo, ang iya sikrito nga plano, gitingo pagid. Liwaton nimo, hindi na pwede. Kaya nga tungod kay wala ka nagatuo sa mensahe, liwaton lang ninyo. Hindi pwede na. God in His great mystery secret that He had before the world began, He has to got a threefold purpose in it. Yan, number one. Ano bala na siya? Once nga nagatuo ka mga katuloy nga naabrihan na ang ikapito nga silyo, sa ikapito ka silyo, sa Revelation 10:7, ang ikapito, there was silence na day. Once nga maabrihan ng mga katuran, may tatlo na kapilo. May tatlo kapilo. Ano mabala mga katuran? Nakabalo na bala ka mo? Nakakilala na bala ka mo kung sino inyo Diyos? The first thing was that God wanted to reveal Himself to the people. Amo na number one makaturan. Nga nagasil to, hambal Brad Nonos nagigad. God was in Christ.
As long nga hindi mo maintindihan, as long nga hindi pa maabrihan ang ikapito nga silyo sa iban, ang pagpati nila sa kay Jehovah, sa amay, amo lang yapon si Ginoong Hesus. Kay wala ba sila na opinan? Amo na, kay way ka magatoo. Oo. Secondly, kaya ikadua. Secondly, to have the preeminence in his body of believers. Oh, the bride. That is his bride. That he might live in people. O, di ba? Second Paul. Na, muna siya. Kay gusto sa Diyos, ipaklaro yagid mo. Kaya ang gusto niya sa Diyos siya, gusto niya i-express ang iya kagalingon mo. Nga man. Yeah, first to express himself completely. O, tinago man Japon ni siya. God in Christ. Second, to have the preeminences by this in his church, which is his body, the bride. Till he could have the preeminence to express himself through them. Right. Ang ikatatlo, sila niya. And thirdly, to restore the kingdom. Kaya nga aman mga katuran. Ano na natabo subong sa atong panahon subong? Grabe ng sala mga katuran. O, gusto sa Diyos ibalik ang natabo bla to sa una sa kay Adam kay sang wala pa nakasala sila. O, sa Eden nga, grabe. Sila niya. Thirdly, to restore the kingdom to its rightly position that fell by sin by the first Adam. Back to where he walked in the cool of the evening. Ha, di ba? Sa una sa panahon sang wala pang sala. Grabe kayo. Yeah, with his people, talk with him, fellowship with him. Na amo nang gusto sa Dios nga sa ikatatlo, amo nang gusto nato mo katuran nga mabalaan gid. Yeah, kay nga and now sin and death has separated them from. Hindi lang ko diguro pag kanon. Kay nga ang iba ni mga katuran nga mga Trinitarian, gakliman sila mo. Gakliman, kung padayonon mo ni padalong, gid, kanami nami sini mo. Puro hindi lang ko gusto dira. Okay. Gatuob la ka mo magaturan. Once nga maabrihan na ang silyo, makakilala ka na sa Diyos nga imo ginasimba. Nga makakilala ka na nga ang Diyos ara kay Kristo. Hindi kay magsiling ka nga ako amo ang amay. Liya ang amay kag ako, isa lang kami. Pero pamangkot, damo man subong gato na sobrahan bala. Nawanis ang iba na Trinitarian. Okay, pero pasalamat lang kita kay kung wala propita, kag kung wala na abrihan ang pito kasilyo nga may tatlo kapilo, ay kita kaintindi. Ano bala na siyang shout? Kay di ba gatuot kita nga marapture? Ano bala na siyang shout mga katuran? Sili niya, oh, there are three things happen sa 1:30. Ano bala na siyang shout? Kag ang voice. Okay. Kaya nga kita nagatuo na may tatlo na nga nalalin, di ba? Nagatuo na kita. Gibalik ko lang na siya Japon. Siling niya diyo. Drain lang ko sa daloma. Hindi lang ko sa babaw. Kaya nga. Yeah. She was trapped into it. And now when she heard the truth and comfort, the blood cleansed her and she stands their virtues, no sin on her at all. Therefore, the message, ang mensahe ni nato mga subong, calls the bride together. Oo. Amo na siya. The message calls the bride together. Kung basahon mo gidi sa babaw, ang ikadua, voice. Ano ba na siyang voice? Ha? Ti ang ila naman hambal sa voice mga katuran, ang message sa shout, amo to siyang to restore. Nagatobla ka mo na, pamatiin yung mga katuran ha. Kamu ang magbinag-binag. Pag siling shout, voice and trumpet, pag siling niya di shout, to restore nga pagwaon ka mo, halin ka mo sa sulod sa mga denomination or sa kalibutan, pagwaon ka mo, pasudlon sa iya, to restore ang trabaho ni Brother Branham. Kag ang voice kag trumpet, iya na sa fivefold ministry. Gatawa ka mo na. Porti ng layo sakitan ko. Siyempre, pamilya, hindi na matago sa inyo mga katuran. Siling niya di kung sa bagay, di ba? Individual ang kaluwasan. Okay. Diyan lang kita mga katuran mabasa di bla sa 130. Sa 131 na lang ko. Yeah. A shout. What is the shout? It's the message going forth first.
Amo ni siya kung gusto kang nga ma-rapture ka mga katuran, importante mahabaluan nyo gid. Kaya nga naabrihan na ang mensahe mo. Pag abri naman sa mensahe, ang propeta naton ang gipahayagan sang Dios nga siya ang magpahayag sa mga tinago. Kag sa mga tinago da, there is a shout. Ano na siya? Ang mensahe. Ang mensahe sa sining katapusan nga panahon is the message going forth first, the living bread of life bringing forth the bride. Now, God has a way of doing things. May arag siya, may paagi siya motor, and He never changed His policy. Kung binhi ka, kung anak ya gid ka, bisan anon. Di ba? Kung anak ya ka, bisan anon pa nimo pagpasaway para sa prodigal son, nga naglaya, gikuha ang iya pagkabutang. Pero balik man siya Japon. No? Kay anak ka sa Ginoo. Ti anong himuon sa isa ka ginikanan, magkalipay? Di ba? Nalipay siya. Now, God has a way of doing things, and He never changed His policy. He never changed His policy. Okay, ano itong natabo sa Amos 3:7? Oh, He said He would do nothing on the earth until first He rebuild. Propita gijapon mo turan. Ipahayag niya sa aton. Ipahayag gijapon sa propita. Now, remember, the message is promised. Once ka pahayagan kaya, kung anak yagi ka, pahayagan yagi ka. Now remember, the message is promised. And when all these mysteries has been also bundled up by a bunch, bundled na siya. Wait up. Ecclesiastes, it will take a direct profit from God. Tiyang iban. Huwag naman gatoong may propita. Paano sila makaintindi? Paano sila makakilala kung sino sila? Kung sino sila? Ano bala ang mensahe nga makaparapture sa imo? Sila niya, recognizing your day and its message. Di ba kita, may apat kita? May ara kita, body, spirit, and soul. Kung si Brad no pa, why all is corruptible, no good. Amo na siya. Kung wala kita ging pahayagan sa Ginoo mo amo tong iya shout. Paano lang kita mag-claim kita nga kita rapturon? Now God has promised to send us that again in the last days, to bring the bride out. Hindi ko lang ipagpadayo nun. Ang importante, makilala na ito mga uturan. Nga makabalo kita nga, ang mensahe sa aton katapusan nga panahon, ang makaparapture sa imo, kay damo mo nag-claim. Kung maintindihan mo, kung ano ang mensahe sa imo panahon. Kay siling pa sa aton propeta, siling niya, the rapture, the only predestinated seed. Amo lang gid ang marapture mga uturan. Amo na siya mga uturan, ang message siya ta sa pagpreparar. Pareho bala sa atong tao bala mga uturan nga nang magaranon bala nga nagakabayo. Damo ang nagahulat ban nga sila kwaon, pero isa lang gid ang gihatagan sa mensahe. Dra ka bantay kay nga agyon ta ka. Amo na siya mga uturan, bisan anon pa pag-claim nila nga marapture sila, anong rapturon sa ila? Magpasalamat kita nga amo ni katapusan nga panahon nga may mensahe nga gihatag ang Dios sa aton mga turan pinagi sa atong propeta. Tiyang iban way naman gadi gapati binhi. Kay hindi para sa ila mga turan. Pero kamo pagkatuo bla kamo nga binhi kamo sa Dios. Amo na siling niya. Kada isa sa ato may mga trials, may mga pagtilaw, pero nagatuo ko. Why pagtilaw nga hindi nato masarangan? Hambal ya sa Corinthians 10:13. Sa tion nga may ara na naipit kan motoron ang Dios maghatag sa imo sang lutsanan. And this is the way. This is the motoron. Kung ako nalipay ko mga bata ko, gakasubo ko sa akon mga bata nga may ara man way ga pangalagan sa Ginoo. Gaklim ang Japon. Nagaklim ang Japon sila. Lingkusan no pa. Oh, di ba? Ang imo himon, mga muyo ka na lang Ginoo kung anak mo sila. Kay gusto ginamon nga dungan isa kami nga marapture, isa kami kada isa sa amon gusto namon nga pamilya nga marapture gid. Oh. Anong himuon nimo? Hindi mo kay kada tawo may mga trials kada isa. Damo ang mga trials, mga pas man nagliligad mga otoran, may mga pagtilaw. Ang imong ta i-pray naton, hindi naton pag-isigikuan. Kaya ako mahilig man ko sa una. Amo na nga experience is the best teacher. Kung hindi mo ma-experience yan, hindi ka gid makahambal. Kaya ako sa una amuan ko sina, bantayan ko, mamantay po ko. Labi na kay way ko iniskulahan. Ang ila kasami permisling, amo gina basta illiterate. Di ba? Pero si Pedro illiterate pang to gani.
Amo na siya. Ang importante, mga lagad ka lang si Ginoo. Kaya imo ta, kung may nakita ta, pray lang. Oh, amo na siya. Kaya nga, way man sa aton perfecto. Oh, sino niya, Ginoo ko ang may makasalabi kapito, pasaylon pa bala siya? Sila hindi laki kapito, kunti kapitoan kapito. Grabing gugma sa Diyos sa aton, no? Isipa bala, napakamatay pa siya sa aton. Tungod sa aton, napakamatay kay gusto i-express ang Diyos, gusto sa Diyos, nga i-express siya nga God was in Christ. Gusto niya i-express ang iya kabuhi, nga gusto niya, ihambal sa prophet, gusto niya, gusto siya nga mahimo siya manluluwas, healer, savior, tanan. Kita ka, napakamatay pa siya tungod sa aton. Kita nga, siya nga wala sala, nahimong sala tungod sa aton. Grabe nga gugma sa Diyos sa ato mga turan. Amo na samtang mamalandong kung kisa ko Ginoo. Kung ano man subong pandemic Ginoo. Kay kung kisa gadaw may kung ang imo bala pagtuo kulang-kulang, basi. Oh, kay nga imbis ang Diyos pa mauna, kita yaga una. Oh, way ka bala di nang imo pagtuo. Siguro may naintindihan naman ko, hindi ko lang naitapusan. May dason pa man. Salamat sa Ginoo. Ako ni uli ni sa aton kauturan. Thank you, Brother Orlan. Salamat gid sa iskan sa nubo nga kind of reminder sa aton, no? Sa usab maayo gyapon ng Ginoo nga ano gani all things work together, di ba? Good. So amo na gani nga need gid ang ginatawag lang kung binhi ka gid sa Ginoo, so you have a chance nga mabalaan mo what is the inside of the seven seal. So kay tungod kung mabalaan mo ang top, kung ato ka sa babaw, kita mo ang tanan sa ubos, di ba? So, kung ano pa na mga mensahe nga ara sa dalom, just know ang mensahe si mong adlaw. So, this is amo na yung gihambal mo nga, it is the, kuan bla, last nga, gitawag nga, finishing bla sa aton, ara sa aton nga panagon subong. So, kung na-rebuild na si mo ang seven seal, so, kabalo ka ano mga mensahe nga na-under sa seven seal. So, it because i-rebuild na si Ginoo sa aton, it because we are pinili ta sa Ginoo. Amen? So, sa aton welcome sa aton next nga speaker. So, dagan ta sa speaker subong. So, thank you Lord nga bisan jotay ta aton subong attendance but ang Diyos ara sa aton tunga. So, aton sugaton sa lambahanon nga sa chorus lang ang Only Believe ang next aton nga speaker. Let's stand up sa pag welcome naton. Chorus lang. Isugpon ko lang ni nga mensahe, mga kotoran, kay kumungtay na po sa dugilingig kalipot ni. Elaboration lang ni ang akon nga imuon sa mensahe. Sugpon sa mensahe kay Brother Manny, kay Brother Rolando, sa mensahe sa sining gabi.
nga among aton ginahugyawan kag ginakalipayan sa aton bug-o sa kabuhi ini nga mensahe nga nag-abot sa aton. Praise God. Kay bulungan gyud sa gugma sa Dios sa aton. Hallelujah. Praise God. Nag-appreciate gyud ko sa gugma sa Dios. Hallelujah. Amo na kisama mi magkaturan, siling ko nga. Kisaan di ko katulog nga paminsar ko una sa Ginoo sang kaayo ya sa iya gugma nga ginahimo ya sa atong kabuhi bla. Ginahatag kita encouragement pagpadasig sa aton paggalagad. Hindi ka katulog, maminsar mo ko ito. Matiyag sa gina-insomnia kong gabi, hindi ko katulog. Bangon sining mensahe nga ako mabasa bla. Ining 7 silgit, amo gina ang pinaka uyukan ng mensahe sa sining nga panag-on. Praise God nga. Kinahanglanon gini sa mga churches, nakita ko gini. Kinahanglanon gini sa mga churches, particularly sa end-time message. Amo gini kinahanglan. Kag kinahanglan gid sa ani sini nga may ara gid ani nga mga elder gid o kung sino nga mga pastor o kung teacher, evangelist nga dapat kita ni nga sila gid ibutang sa sina nga posisyon para nga ang mga autora naton sa end time message, particularly sa end time message, malabutan sini nga mensahe. Hindi lagi kita mag-expectar nga kung makabaton gid man iban, pero ang malabutan sa mensahe nga mapahayagan sa Dios sa mensahe amo na ang aton himuon mga kautoran kung kita ginpredestinar sa Diyos. Hallelujah. Kabalo kita sa sining panag-on, grabe na gid subong ang panag-on naton. Naga-worse ang kalibutan, nga grabe na gid ang sala nga nagabuad sa kalibutan kung tulokon naton. Wala na gid tarong subong ang kalibutan mo kautoran. Nagahibi ang aton tagipusoon, magtanaw sang kalibutan. Praise God. Ang isa daw piyongon mo imong mata para hindi mo makita ang mga sala sa kalibutan. Praise God. Subong kabalo ka mo, may ginaduso subong bala nga ang Amerika may ginaduso subong nga balaod subong nga ang iloy ang amay sa sulod panimalay pwede ya masawa iya bata dahil tanawan na bla kung ano naging kasapat-sapaton subong ini ang panag-on naton ina sa kumatumana praise God nagatuo ko hallelujah nga ang Diyos lapit na gid magkari kay ina nga mga sign amo na ang pagkari sang Diyos ngayon na nagalala na ang kalibutan praise God amo na ang timaan nga ang Diyos magkari magkuha sa mga panili amo na nga ginaandam kita sa Diyos sa aton kabuhi para nga hallelujah pag-abot sinang ation mangin ready na kita mga kauturan hallelujah ang ako lang gipangamuyo sa Ginoo praise God sa akong panimalay bugos ka akong panimalay amo na ginapangamuyo ko sa Ginoo salig ko sa Ginoo hallelujah nga wala sa pinili gid nga madula sa Dios basta tinawag ka sa Dios kung ang imong ngalan nasulat sa libro sa kabuhi praise God sa wala pa matukod ang kalibutan praise God maabot kin ang tion nga praise God magabalik ka gid sa Dios mangalagad ka gid sa Dios bisan anon mo basta tinawag ka sa Dios basta pinili ka sa Dios tagon ka gid sa Dios nga magbalik ka sa iya kay you are the predestinated sa sining nga mensahe hallelujah. Amo na nakita na ako mga kautoran, hallelujah, sa sining nga mensahe. Nagakalipay ko sa sining nga mensahe. Amo na sa ligyan, Domingo, praise God, akon man ito tani schedule, no? Atong pagdala sa Sunday School. Pero akon gin sulayan si Nunoy Abe kung may burden siya magdala sa Sunday School. Kay hatag na ako ng Sunday School. Totoo yung mga kautoran, mas namian ko magpungko, nga mamati, kaya nga, masagap na ako ng mga mensahe. Mabatunan gina ako ng blessing niya, basta gapungko ko kang mamate. Mabatunan gina ako, amo na nga garedyos sa Ginoo, basta may service na ang mensahe nga. Kanami kisang dala sa ato nga pastor, sa mensahe, nagakalipay gid ko. Kaya masagap gina ako, amo na gusto ko mapungko lang kang mamate. Amo na ginatago kay Nunoy Abraham, ang ato nga tion nga schedule na akon man tani. Ang akon tani dalon sa to, 7 seal gid man, ang akon danon. Praise God. Kay kanami isa mensahe sa ato nga propeta. May basahon ko din sa mensahe niyo mga kauturan, sa mensahe sa aton nga propeta. Ang akong topic sinitani, mga kauturan, ini nga kung laba lang ang time. Ang akong topic sini Lucas 24 kay amo ninging gamit ni Brother Branham mo. Lucas 24 amo ninging gamit ni Brother Branham sang iya nga pagwaliya sa ining Christ is the mystery of God revealed. Gisugpon niya ni ang Lucas 24
kaysa ang duwa ka tutunaan bla, duwa ka gintutunaan nga nagalakat, pakadto sa Emmaus, gisugpo niya ni. Pero ang una ya diri gihambal mo kautura, no? Salin sa atong propeta sa mensahe ang Christ the Mystery. Tira hatay sa page 16 sa Christ the Mystery, paragraph na sa 104. Christ the Mystery. Okay, sige. As in previous message, I have tried to explain it. Break it down. Iyan ang isa-isa ni Brother Branham ni. And now then, when angels began to worship Him, sa mga anghel kuno nga magsimba na sa iya, kang magdayaw sa iya, that was before, was ever, kita mo? Sa mga angel kuno mag-worship sa iya, that was before there was even a molecule in the earth, there was nothing, it was all darkness. Praise God. There was not no sun, nor no moon, wala adlaw, wala bulan, no stars, no nothing. Then He was God. As He asked Job, where was you? Oh, kita mo mga terms sa atong propeta, oh. Pero i-charge na lang sa aton pagka-ignorante ang ay ng mga ginagamit ni Brother Branham kay kabalotang atong propeta grade 7 lang, praise God. Pero praise God, hallelujah. Ang grammar hindi niya makabugto sa aton eternal life nga ginhatag sang Dios sa aton. Kay ginhatag niya para sa aton. So kung aton man ipadayunon niya po na ining mga ginagamit ni Brother Branham where was you? Sige lang, batason ta na. Kaya ang iba niya, ginakoreksyonan na nila, labi na si Iwan Frank. Ginaliwat ang Iwan Frank, kaya hindi siya gusto yung magsala ang mga grammar mo. Kaya ang mga grammar ni Brother Branham yan, nagkasala ang grammar ni Brother Branham. Pero, ang revelation, amo ang pinaka-importante, praise God, nga madawat sa mga tumulo. Do you agree that? Ang revelation, among importante nga madawat sa mga tumulo. Ang kapayagan. Hallelujah. When the morning stars sang together, the sons of God shouted for joy. May paghimaya na gali sa una, so wala pa ang kalibutan. Bisan nung moon, nor star, nor sun, wala pa ang tanan, angel pa lang, may pagdayaw na sa Diyos. Hallelujah. Kaya ara ng mga anghel in spirit form. See now, where ang baliwar ba na mo? The sons of God shouted for joy. See? Now, where were you? Oh, ara naman, where were you? Praise God. Hallelujah. That was be back before the earth. So, ay pa ang kalibutan. Hallelujah. Amo na ni. Pero, kita mga pinili, praise God, so ay pa man matukod ang kalibutan, kay kita nakilala na gid man sa Dios ng una. Hallelujah. Wala pa kita mapurma sa tiyan sa aton Eloy. Wala pa kita matawo sa sining kalibutan. Praise God. Di na kita bala sa una. Suno sang kapayagan sa mensahe nga gimbutyag ya, sa pito ka silyo nga ginrebelya. Silang sang propeta dire oh. He has shown or revealed it in every type that is in the Bible. Therefore, the entire Bible is the revelation of God's mystery in Christ. Halin sa Genesis pakadto sa Revelation, hallelujah, entire na, kabilugan na ang kapayagan sang Diyos, halin sa Genesis pakadto sa Revelation. Hallelujah. And expressing what's God's great goal. Praise God. Amo ni ang pinakadako yagid. Great goal, ang kapayagan sa Diyos. Now, in these last days, He has revealed it and shows it. Inay katapusan nga adlaw kuno, ipahayag, inay kag ipakita ya, by God's help, pinaagi sa bulig sa Diyos, pamatiin gid makotoran si maayo. Praise God, hallelujah. Kay may makuha gid kita sining nga mensahe. We'll see it right here this morning. Makita tayo ni kuno sa sining nga aga. O, nanto makita tayo ni kuno sa sining nga aga. Hallelujah. Kung ano ni sang kapayagan ni, what the Lord has had in His mind. Kaya ato nito sa iya na una, ini nga makapayagan, ato sa una sa Diyos. Praise God. Hallelujah. Gintago iya ini. Pahotoran, ano kita kabulahan nga mga tao? Praise God, sa sining katapusan ng panahon, nga kita gintawag sa Diyos, kaya ini sa gintaguan sang Diyos, nga mga kapayagan, so ay pamatakod ang kalibutan, pero karon gimbuksan niya, hallelujah, sa iya mga tinawag, sa iya mga pinili, praise God, hallelujah.
what the Lord has had in His mind all along and has expressed it. Hallelujah. Praise God. Therefore, sa Linever Branham, paragraph 108, therefore you can see the great meaning of what it's been to know this. Mabaluan yun kung ano ni ang meaning niya sini. Pag mahibaluan nyo ini kung ano gini siya, and then try to bring it to the people. Aton ini ihatag sa mga tao. Hallelujah. Praise God. Ining in-time message. Hallelujah. Dalon tani sa mga churches. Hallelujah. Sa mga kauturan. Hallelujah. Kaimportante nyo kauturan, ini nga mensahe gid. Hallelujah. Sini katapusan ng panahon. Kay amo ni ang malaputan sa rapture. Ini ang mga tumuluo sa sini nga mensahe. Nga nagatuo sini nga mensahe. Amo lang gid ang mga rapture, mga kauturan. Liwas sila, wala na si may rapture pa. If you don't believe this message, hallelujah, hindi ka gid makalapuot sa rapture ng ginatawag mga kauturan. Hallelujah. Kuta, mga kauturan, magkalipay kita sa Diyos. Hallelujah. Hindi pagtulo ka ang aton mga agi sang una, kung ano aton hinimuan, kung ano aton mga sala sang una, balik sa Diyos, hinulsol sa Diyos. Hallelujah. Kay may tion pa. Kung maghinulsol ka sa Diyos, hallelujah, ang Diyos handa magpatawad sa imo. Sang imo mga hinimuan, bisan ano pa imo na himuan. Bisan nakasala ka pa sa babae, balik ka sa Diyos. Hallelujah. Kay ang Diyos mga pasaylo sa imo, sa imo mga sala. Amo na siling sa scripture, bulahan ang tao wala ginisipan sang sala. Oh, hallelujah. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Nagpasalamat kita sa Diyos na. Hallelujah. Ginsugpon niya mga kauturan, no? Amo na ni ginsugpon niya dayon. Now, if you want to mark this down, I got so many places. I want to read it. I want to read it. Read now. And now in the book of St. Luke, gamit ni Branham na yun, bantay ka mo kauturan. Basta ang scripture gani gamito ni Branham sa sining makapayagan, may ara na sa buot sing ganun. Amo na andak po naton inang scripture, kay amo nang gingamit ni sang propeta sa sining mga revelation nga iya ginbuhian para i-reveal niya sa mga katawhan niya. Hallelujah. We find out it's the two of the apostles on the road to Emmaus, and Jesus stepped out after his resurrection. Kaya ato ikatatlo na itong adlaw mo, sa nagalakat sila sa dalan. Kaya nagapangasubo sila, kag nagahibi sila, galakat sa dalan, nagapilusip sila nga duwa. Kaya abi nila, amo na to ang Hudiyo. Kaya ila huna-huna ya, pag abot ni Ginoong Hesus, amo na to magaluwa sa ila. Kaya ara na si Ginoong Hesus. Pero natingala silang nga napatay. Si Ginoong Hesus, gimpatay sa mga Parisiyo, gimpatay sa mga Sadusiyo. Praise God, hallelujah. Nagakasubo sila nga galakat sila. Hallelujah. Pero ang Diyos nag-intra sa ila pang lakaton. Nag-intra ang Diyos ng ilang fellowship. Hallelujah. All along the road thinking, talking, and weeping on account of his death, and how they seen him suffer for what they had thought was of the value, was of no value at all. Wala na kuno sa kapustalan na tanan to sa ilang nga mga kwanto ngayon ang ila huna-huna ya nga si Ginoong Hesus siya pag-abot niya amo na tani magaluwa sa ila pero ginpatay pa siya ang ila huna-huna ya nga amo na to tani pag-abot ni Hesus para luwason sila pero ay sila kabalo sa plano sa Dios sa huna-huna sa Dios hallelujah nga kinahanglan ang binhi hallelujah mapatay hindi bala ang isa ka binhi mapatay para nga kung madulot mapatay ang binhi mamunga sing madamo. Hallelujah. Thank you, Jesus. Identify to these apostles. That's all. And the prophets and all the psalms and everything was him expressed. Praise God. Hallelujah. Hindi tanan ni makot-makotora na. Pero God's willing, sa Sunday, ikot ini ang mga scripture nga gingamit. Kaya nga, awain nila makita ini mga scripture nga atong gimbasa sa mga salmo ni David, sa kay alin sa kay Moises, pakadto kay David, pakadto kay Isaiah, hasta sa iban pag inyong propeta, naging panghambal ini mga kauturan, waay gid nila matulupangdan. Kaya nga ako natulupangdan nila, hindi na sila tani magsagay pa mangkutanay pa mo. Kaya nga, amo na nila daan ang nasulat na. Hindi ba? Kung anong nasulat, kung makita mo, amo na siya. Praise God. Pero kung mo nga natukulapan ang ilang mata, waay sila makakita, mga kauturan. And now the reason I never talk to preach this morning.
Yeah, hindi na ko sige, hindi ko tani magwalo sini. Kay importante sa ni Burnham, dapat initani itudlo sing ma-edit nga pagtudlo para nga ang mga iglesia o kun ang mga katawan sang Dios makahangop gid sila sang buot sing ganon sang kasulatan kag sa mga mensahe, mga quotation sang propeta. Kay ang Biblia kag ang quotation sang propeta nagapamatuod gyud mga kautoran, hallelujah, sa sining nga mensahe. This revelation, the opening of the seven seal, this is the very important to the church, hallelujah, in time message. Amo ginigikinahanglan mo kautoran sa mga iglesia. This is the reaping time, hallelujah. This is the bursted in this age, hallelujah. Amo na ni pagbuka sa mga binhi, praise God, para, hallelujah, mabuhi na siya, hallelujah. Kaya na-express na ang pulong, nasugid na ang pulong, hallelujah. Ang pulong basta isugid ng mga kautoran, ang mga binhi, hallelujah, ready to accept. Mabato na ang mga binhi, kay ara na ang pulong, praise God, ang mga mechanic. So we need a dynamic, which is the Holy Spirit, para nga mag-rebel sa aton, sa mga pulong nga aton nabatian. Aton maintindihan ang mensahe, praise God, sa aton panakon. Kung ang Holy Spirit, ara nagaupod sa iya pulong. Kaya hindi pwede nga pulong lang, wala ang dynamic. Wala ang Espiritu sa Diyos. Kinanglan gid ang Espiritu sa Diyos. Upod gid siya pulong. Para nga, hallelujah, makitaan sa mga katawan sa Diyos ang mensahe sa sining katapusan ng panagon mga kautoran. Hallelujah. Because this is a very important, hallelujah, sa aton yung panahon subong. Yet all those things, 48 na, lapit na lang. Yet all those things, they're singing that psalm down there in the temple and crucifying the very one. Ginakanta nila, hallelujah, ang mga salmo ni David, praise God, sa panahon nila, sa mga Saduceo, mga Presiyo, hallelujah. Pero ginlansang pa nila, hallelujah, ang isa, hallelujah, nga wala si iliwan, kundi si Ginoong Jesucristo. Those great religious leaders, those great men, those great teachers, and yet so blinded. Buta sila, hallelujah, praise God. That was reading the prophets and was singing. That was reading the prophet and was singing the songs. Ambal sa propeta, timan ninyo, and doing the crime that they said they will do. Kita mo? Grabe, gimpatay nila ang pulong. Pero gadayaw sila. Praise God. Ambal sa propeta, sugpo niya, the same thing is taking place this morning. The same thing taking place this morning. Amo man subong matabo mga kautoran. The history repeat itself. Nagabalik-balik ka ini mga kautoran, hallelujah. Kay kung isikway nila ang pulong, kung diin to pagsikway nila sa pulong, may opposite na. Para pagsikway sa pulong, kita mga katawhan sa Diyos, iplastar kita sa aton kabutangan. We are sitting in the heavenly places. Praise God. Ang heavenly places, amo ng posisyon sa mga believer. We are positioned in the body of God. Kag ang aton mga lugar, tagsa-tagsa sa aton, wala sing may makakuha sina, wala sing may makaagaw sina, sang imo position sa lawas ng Diyos. Hallelujah. Oh, hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise be to the name of Jesus. Hallelujah. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Salamat gisi mo, Ginoo, sa mga pulong mo manindog kitang kauturan. Lord, salamat sa mga pulong. Nagakalipay kami, Ginoon Diyos, sa mga kapayagan mo, Diyos, sa siningin na nga mensahe. Nagindala mo sa among mga tigipusoon, Lord. Tawagin kami, Ginoo, sa pulong i-express sa among kabuhi, Lord. Hindi nga kapayagan, O God. Hallelujah. We are not worthy, Lord, hallelujah, to stand, hallelujah. But Lord, hallelujah, nangod yagin pili mo kami, Lord God, hallelujah, before the foundation of the world, oh God, sino kami, Ginoong Diyos, yung mga tao, Ginoo. Kay kami, O Diyos, Ginoo, kitangduan mo, Lord. Hallelujah. We are ordained to life, O God. We are ordained to express this life in this last days, Lord, oh God. Hallelujah. We thank you, Father God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, salamat kay Ginoo sa imong gugma, sang kaayo mo sa among kabuhi, Lord. Hallelujah. Ikaw mga panghikot sa among Ginoo, Lord, sa adlaw nga tanan, Ginoo, buligi kami. Madamo mga pagsulay o pagtidlaw sa adlaw, Ginoo. Pero Lord, nagakapiyot kami sa iyong pulong, Ginoo, mabuligan mo kami, Ginoong Diyos. Oh God, hallelujah. Kabalo kami, Ginoong Diyos. Mga may mga butang, Ginoo, sa among kabuhi.
Ginoo, bisan isa lang, Ginoo Lord, o God, nga hindi matadlong, Ginoo Lord, hindi ka, Ginoo, magapahayag sa imo pulong, Ginoo Lord God, hallelujah. Kay gusto mo, Ginoo, hallelujah, ang amon kabuhi, o God, hallelujah, sentro sa imo mga pulong, Ginoo. Buligi kami, Ginoo Diyos, sa dadlaw, Ginoo, nga amon pagkabuhi, amay. Guot namon, Ginoo, ikaw kaupod namon sa dadlaw, Ginoo Lord God, sa amon pagkabuhi, Ginoo. O God, silyo na namon ini, Ginoo, sa pagtuo, ng pagkabuhi, ang imo mga pulong, na imong ipahayag, sining katapusan ng panagon. Salamat kinamay, hallelujah. Pero kay us, Lord, sa amon mga kakulangan, mga kasalanan, sa amon kabuhi, hindi kami napagkya sa amon pag-alagan sa imo, Ginoo Lord God. Pasayloon mo kami, Ginoong Diyos. Kay tawo lang kami naputos sa siningalawas, Ginoo Lord God. Nga wala gid paglaong giniining Ginoo nga lawas, o Diyos, Ginoo, makasulod sa imong kaharian, o God. Pero ang imo bini, Ginoo Lord, nga ginhatag sa amon, sa way matugod ang kalibutan. Praise God, amon ni mga balik sa imo, Lord God. Hallelujah. This is the redemption time. To bring back, hallelujah. This is the redemption, Lord, to bring back every seed, every grain, every germ, hallelujah. Nga gin-reveal sininga panagon, Lord. Ibalik mo, Ginoong Diyos, sa imo, Ginoo, Lord God. Kabubuton, Ginoo. O salamat, Ginoo, ang dalayawon ka. Gibalik namon sa imo, Lord, himaya kadayawan. In the name of Jesus, hallelujah. We thank you, Father God. Amen and amen. God bless you, dong. Sa liwat, palakpakat na tumbuhin ang Ginoo. Amen. Namin sa mensahe. So, tawag na ko ang presensya ni Brother Dave sa siya na yung last nga aton nga speaker sa mga gabi. Either reminders na ihatag or encouragement. Amen. Are you happy mga kigsunan? Amen. Are you glad? Hallelujah. Kadaghan sa mga pulong ato ang nadawat, atong na-receive siniya kagabiho, no? And I was really moved by the Spirit. Nga samtang pamati ko sa kada isa sa mga speaker ta. Amen. Lain-lain sila og mga gift, lain-lain og mga heart. I really feel nga ang tanan niya to nga ilahang ginapang pour out to nga saron sa gabi mga kasunan. Gikan yun silang tikipusoon. Amen? Do you see the eagerness? Hallelujah? Amen? Nabatsagan ninyo ang something nga kabugaton sa takipusoon nga gustong ipahayag sa buong gabi, mga kisunan. Hallelujah? No? So, as I think, gaina, nagalantaw ako sa oras, nang limpyo min din rin dodong. Hallelujah? Anak ko, because I suggested this fellowship to be back, no, sa katong nagmeeting kita, yung samtang nagapanilhig kami, ipa-announce na ko ni Jaira nga alas 6 ta musugod, kay nagakuan ko sa curfew base bala tuod nga sa wayon ta sa curfew bala, no. So buton ta nako nga alas 7 ta musugod at alas 6, no, gaina. Pero nag-abot ng alas 6, wala gyapoy tawo. Amen. Ako nga, may muanhi, baka karon niya gabi ay. O first night ba nida. But I, samtang nga padayon, no, nagakalipay ako nga, yari ka mo subong mga keksunan. Amen. Hallelujah. Nalipay mo, nga yari ka mo subong. Amen. Nalipay mo sa mensahe, nga inyo nabatian subong. Hallelujah. Bugato nga mensahe. No, ang suma total ato 7 seals. Hallelujah. No, pero one thing is for sure mga kigsunan, kita na ang uno diha mga kigsunan. Hallelujah. No? So actually dili na ko mahatag og mensahe. I just wanted to encourage everyone. Do nga nagprepare ko tungkol sa medyo ako ang kabalaka ko base balas. Karon sa gabi walay mo tindog. Basi bala karon sa gabi, murag mablangkuhan bala kay kung basi walay mo anhi ba. Kaya nag-prepare kong mensahe kung basi makahigayon ko karon. I will encourage you, fellow brethren. But I was really glad, no? Na murag nalipay gid ako mga kisunan nga ang mensahe noon gawas-awas, no? Akong kupa sa akong nagipuson gawas-awas sa kalipay kay nagsinubra noon ang mensahe. No? Gina-target na to ang oras nga alas 8 lang basi makorupyo ta pero na alas 9 kita. Kay tungod daghan kayong mensahe nga na ato ang nabaton karon mga kisunan, no? So busa ako nagkakalipay ko, no, bisan sa mga gagmay nga
gipamangkot ni Brother Manny kanato gina pila to una nga naluwas sa time nga nagwali ang mga apostles, pila? Kabalo? Kabalo mo? Kung pila? Pila ang unang naluwas? Amen. 3,000, no? So bisan diha na lang akong tagipusoon kung bisan mauna lang ni ako ang mag-gather sa ako ang heart kung pila gid bala ang naluwas adto nga time sa pagwali nilang Pedro, 3,000. That is found in Acts chapter 2 verse 41. Palihog ko ga. Acts chapter 2 verse 41. Anyway, pagka Acts chapter 2:38, amo nang mawali ni Pedro diha, no? Repent and be baptized every one of you. Hallelujah. No, for the promise is unto you, unto them that are far off. Ang istorya actually ang mga tao sa Nazareth, no? Ang mga tao sa Jerusalem, mga namati, mga Galileans, mga Arabic, ang mga namati ato nga time, no? Nan. As many as ordained unto eternal life, no? Pero dira ta sa to them that are far off, mga kaigsunan. Hallelujah. And I know ang nanganatid karon puros mga baptized believer. Amen? Mga baptized believer kita, so we have that promise, mga kaigsunan. Hallelujah. No? So Acts chapter 2 verse 41, they that gladly receive his word were baptized, and the same day there were added unto them 3,000 souls. Hallelujah. But take note of the term gladly receive. Amen? Nagakalipay, no? Imagine sa ilahang kalipay sa mensahe, kalipay sa pulong. The same kita nga giunsa nga nalipay kita sa mensahe sa 7 seal, sa kalipay, they are in common idea. Gipamaligya nila tanan nilang mga posisyon ana atay. Hallelujah. Amen. Verse 44 ba? 3,000 souls. Daghan actually namati, 3,000 souls were added. Pagka verse 44, and all that believed were together and had all common things. Nagkahiusa sila sa usa ka butang and sold their possessions and goods. Ginbaligya nila ilahang mga kabutangan and parted to them all men. Ginbahin-bahin nila as every man had need, no? Ang kada isa nga may pagkinahanglan. Imagine sa kalipay nila, amen, ginbaligya nila ang tanan nilang kabutangan, dayon nilahang muragi usa nila, gitingob nila sa kada usa. Hallelujah. No? The same man niya ako i-carry sa inyo karon, mga kisunan. As kanisya karon atong gisugda na pod, no, atong midweek, no, there are times nga naagit tay ibaylo ani, mga kisunan, labi na gyud ang imong oras. I know nga mga busy kita, may mga daghan kitang iubra, pero imagine if you would receive the message with gladness, bayloan ta ni siyag oras, bayloan unta sa mga butang importante, pero gibaylo nila. Amen? Ay lang posisyon, ay lahang mga manggad, ginbaylo nila kay tungod sa mensahe nga ilahang gidawat. Amen? Muna nga gusto na akong i-encourage ninyo karong gabi nga bayloan ta ng mga butang ginasakuan ta, no? Para lang sa pulong sa Ginoo, mga kisunan. Eternal life ni. Wala ta naghiskot diri og butang daw kahapaw lang bala sa kalibutan na nakumo na lang nilang pagsimba, pero kita, no? Dako ang ato ang pag-accept sini, mga kigsunan. Hallelujah. No? So muna siya gibaligya nila, and in verse 46, wala na lang lagi pamaligya, and they continue daily in one accord. Adlaw-adlaw, no? In one accord in the temple, breaking bread from house to house, did eat their meat with gladness and singleness of heart. Hallelujah. So muna ako ang actually desire nga mag-usa ang atong tagipusoon, amen, sa pagsimba sa Dios. Singleness of heart, mga kigsunan. No, kabay pa nga mahitabo ginato, no? Ang mga handom ni sa atong mga elders, ang ilahang pamilya, mangin-usa sila, singleness in heart nga mga lagad sa Ginoo. Amen? As those sa mga apostoles, sa mga believers sa panahon nilang Pedro, no? Nag-usa sila, no? Singleness, one accord, and in singleness of heart,
nagunsa, praising God, hallelujah, sama sa tuwang ginabuhat karon, ginadayaw nato ato ang buhi nga Dios, having favor with all men, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Hallelujah. Ang Diyos nagadungag kada adlaw, mga kasunan. No? And I pray, nga bisan sa simple na to nga ginabuhat, dungagan ang atong attendance sa Ginoo, mga kasunan. Hallelujah. It's not daily, it's weekly lang gani, no? But I pray nga dason, amen, we could encourage those nga wala naka-attend para dungagan ang iglesia adlaw-adlaw, mga kaigsunan. Hallelujah. No? So, basta nagapasalamat ako sa inyong presensya. Amen. Magatindo kita, mga kaigsunan, as we close this service this evening. Hallelujah. And we praise you, Lord, with our hearts. Amen. David said, I will not offer anything that costs me nothing. Hallelujah. No, na panta kita'y daghantang ginabuhat karon, maybe nagahikot kita para sa ugma nato nga himuon, no? But let's offer that, hallelujah, because David also said, I will not offer anything that costs me nothing. Hallelujah. Hallelujah. Let's just close this service with a song, Take the Name of Jesus with You. Hallelujah. Child of sorrow and of woe. Jesus with you, child of sorrow and of woe. It will joyous forgive you. Take it wherever you go. Precious name. Your spirit, Lord. Stay. Oh, how sweet. Home of earth and joy of heaven. Amen. Hallelujah. Let us bow our heads. Oh, Lord, ginakalipay, ginamo, Lord, siniya gamihon, Lord. I know once again, Father God, that you have blessed us, Lord. You have bring that good tidings once again in our midst, Lord. That gospel of our salvation, hallelujah. And we believe in all our hearts, Lord, that we are your children, Lord. That's why we can cry, Abba, Father, Lord, hallelujah. Thank you for your spirit once again, God. And pinapangamuyo na mo, Lord, ang matagusa, Lord. Ngayari karon, Lord, sa simbahan, kabay pa, nga sa gihapon, Lord God. Magabaton kami, Lord God, o kaimon, zealousness in your serving, Lord. Kapadayon kami, Lord God, sa mga pagsimba niya kanimo, Lord. All throughout the week, Lord God, all throughout the days, Lord, hallelujah. Till this years may end, Lord, sa mga kinabuhi, Lord God, and then the rapture will come, hallelujah, Lord. Salamat, Lord God. Ngayon mo sa gihapong itagaan ang usa sing heart, Lord God, yung makatipon. Lord, bangon sa mga ngalan, Lord God, nagtawag ka na mo, dili sa mo ang kagalingon, Lord God, yung pangninguha, kundi, Lord God, sa imong pagpahayag, Lord, nga kami di ay, Lord, ang imuhang mga kaanakan sining kaulahitang panahon, Lord. Busa mo ang ginaklaim, Lord God, ang tanang promesa ni mo, Ginoo, maging matuman na mo, Lord God, sa mo ang kinabuhi, Lord, o kabay pa, Lord, magbunga kini, Lord God, o fruits, Lord God. Sa din, Lord, ako ang makabuhi, Lord God, ang imong pulong sa amo ang tagipusoon, Lord God, sa among tibuok ng pagkatawo, Lord God. Sa kapi kami, Lord, sa tanan, Lord God, nga among gikinahanglan, Lord, be it physical, Lord God, and spiritual, Lord. Kabay pa, Lord God, ang imong blessings, imong pour out kinamo, Lord God. And we know nga ikaw ang Diyos, Lord, yung wala nagkulang kanamo. You are a great provider. Even though wala nagit kami, Lord God, pero ginhatagan pagit kami, Lord. Busa, we do appreciate, Lord, your doings, Lord, how marvelous it is in
eyes of man. Hallelujah. Nagakalipay kami, Lord. We're so amazed, Lord God. We give you praise, Lord. We give you honor. We give you glory, Lord God, this evening. Hallelujah. Bless everyone, Lord. Basta sa pagkamuli, Ginoo, Lord. Kamay pa, magaubot ka sa tag-usa, Lord. Tipigan ni mo, Lord. O sa gabawa, Ginoo, Lord God. Matag-usa, Lord God. Hallelujah. Salamat sa tanan, Lord. Salamat sa kayo siniyang kagabihon. Among pangamuyo, among pagpasalamat, among ang pagdayaw, paghimaya, Ginoo, Lord God. Kanimo lamang, O Hesus Kristo, among Diyos ug maluluwas. Amen. 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 Our service is over. God bless you, sir.